everyone! Good afternoon! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, siya na kaya ang ikapang-5 Miss Universe ng Pilipinas. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So alam nyo sa totoo lang ha, kahapon ang dami ko nabasa, nako mananalo si ganito, mananalo si ganyan. Naniniwala naman ako doon sa sinasabi ninyo na may mga ibang kandidata na pwedeng manalo dito sa Miss Universe Philippines kasi hindi naman na to bago sa atin, di ba? Kasi di ba lahat naman ng candidates talagang may chance naman na manalo. Pero sabi ko nga din, depende yan sa ipapakita pa rin nila. So ako, babalik pa rin ako doon sa kumpiyansa ko na I think ang mananalo dito ay yung pambato ng La Union. Bakit? Paano kasi sa tuwing tinitingnan naman natin siya, hindi mo naman madi-deny na talagang siya talaga yung nakikita natin na ito talaga yung pwede mong dalhin sa Miss Universe. And hindi biro kasi alam mo na marunong si candidates. Kasi may mga candidates kasi na akala natin siya na ang mananalo pero hindi. Kasi may mga kandidata na, alam nyo yon, nag-a-attitude. May attitude. Yes, magaling nga sa communication skills, pero hindi naman umaabot sa dulo ng competition kasi kulang yung mga pa-eksena, kulang yung pasabog. Or, yung iba naman, akala natin siya na ang mananalo, tapos pala, hindi, kasi, ayun naman pala, ay hindi naman pala qualified yung requirements niya. May mga tipong ganon, di ba? So, yun. Pero ito kasi sa kandidata ng La Union, talagang kapag tinignan mo siya, you cannot deny na, ito ang mananalong Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kasi yung ibinibigay niya ditong laban, aminin naman natin na daig pa ang nasa international pageant na siya. Yung kumbaga tipong parang hindi siya sa Miss Universe Philippines lumalaban, para na siyang lumalaban ng Miss Universe, di ba? Tapos, plus nakikita mo yung galawan, yung eksena. Kahapon nga may nakita akong video. So, sabi ko, ang ganda. So, syempre, na-spot doon si Nicole Bormeo. Sabi ko, ang ganda talaga ni Nicole. I think si Nicole, nako, ang Miss Universe. Tapos biglang makikita mo si ganito, ang ganda din neto. Tapos biglang mo makikita si ganito, ito talaga, Diyosa siya. Tapos biglang mo makikita si ganito, pwede din to. Kahit na si Pampanga, ang tangkad-tangkad ni Pampanga, yung nakita ko, sabi ko, ang ganda ni Pampanga in fairness pero yung tumutok na talaga yung camera kay La Union, you cannot deny na parang I think sila Union talaga ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So yun, ganon yung magiging ganon na yung magiging kumpiyansa mo sa kanya. At magugulat ka na lang siguro kapag hindi to nanalo, pero feeling ko, Diyos ko, kung paano siya mag-prepare sa sarili niya, ang hirap kalaban talaga nila Union sa competition na to. Hindi ko alam kung agree kayo dito sa sinasabi ko, pero mahirap kalaban. Yung iba sinasabi nila, nako, ang tulis naman ng baba. Parang, parang hindi naman. Pag tinignan mo siya, ang perfect ng mukha niya. Tapos ang perfect ng katawan. Tapos ang ganda ng height. Hindi masyadong matangkad, hindi rin mababa. Tapos yung katawan niya, talagang masasabi ko, Diyos ko, kahit mag-swimsuit competition sa Miss Universe bukas, papasok at papasok siya sa next cut. Kasi maganda talaga yung katawan niya. May kurba talaga. Tapos, plus yung styling niya, hindi mo naman madidinay na talagang high standard talaga. Kaya masasabi mo, I think ito talaga ang mananalong Miss Universe Philippines. Hindi pa man natatapos o hindi pa man nagsisimula ang competition, kumpiyansa ka na sa kanya na alam mong marami tong ibibigay dito sa competition na to. Plus, pag nagsalita na siya,
ay wala na. Talagang tapos na yung laban, no, di ba? So medyo ganun kakumpiyansa talaga ako. Pero kung ito ay hindi mananalo Miss Universe Philippines, Diyos ko, ang laki ng pinakawalan ninyong kandidata. Baka hindi na yan bumalik para mag-compete uli. Oo. Kaya ako parang feeling ko may ginto dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At ayun na nga, so nangangamoy corona dito sa Miss Universe. Sabing ganun, ako mukhang makukuha yata uli ng Pilipinas ang pink crown sa Miss Universe kung sakaling siya ang ilalaban mo. Kasi naman, pag siya kasi yung nilaban mo, alam nyo sa totoo lang, hindi ka kakabahan eh. Alam mo na lalaban talaga siya. Huwag lang dadayain doon. So, yan. Alam naman natin ang Miss Universe ngayon na medyo mahirap ang kapaan dyan dahil sobrang ang tindi ngayon ng Miss Universe. Pero kung ilalaban naman natin si Bea, kung ganda din naman ang pag-uusapan, for sure, magugustuhan yung beauty na meron siya. Kasi may ganda naman talaga ang pambaton na to. Tapos, kung height, may height. So, ang aabangan mo na lang sa kanya yung execution niya, the way kung paano siya umarangkada. Alam niyo, sa totoo lang, kung sakaling ito yung ilalaban natin Miss Universe, para tayo nagpadala ng Oksana level sa Miss Universe. Alam niyo yun, yung beauty ng Oksana, ayun ang nakikita ko sa kanya. Plus, para tayo nagpadala ng kandidata na bukod kay Oksana, parang Amelia Vega. So, mga tipong ganun level na hindi kailangan mag-ayos ng todo-todo dahil maganda na. Yung mga tipong ganon. Kaya sabi ko, okay. So, mukhang eto nga ang makokoronahan talaga dito ng Miss Universe Philippines. And then, kapag dinala mo yan sa Miss Universe, sigurado ako na matutuwa ka dahil magiging maganda ang laban niya sa Miss Universe. Maaari ang tumatakbo sa utak mo. Ay nako, huwag na tayo magtiwala sa Miss Universe kasi dayaan naman yan dyan. Hanggat sila ang owner, hindi natin alam, di ba? So, dito, kung si Vina nga, pumwesto ng first runner-up sa Miss Universe, di ba? Na parang kung tutuusin, kung makakalaban to, kung ito ang makakalaban ni Vina, ay, nako, sorry na lang. So, ako maiintindihan ko pa na parang, sige, si Vina ang naging first runner-up kasi si Atisa, aminin naman natin si Atisa, maganda talaga. Kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda si Atisa kesa dito kay Vina. Ako pero matangkad kasi si Vina. Tapos yung tangkad ni Vina, parang alam mo yun, nadadala niya ng bonggang-bongga, nagmumukhang sexy talaga siya tingnan. Pero kabog talaga siya sa beauty ni Atisa. Kaya lang si Atisa, aminin din naman natin na parang hindi mo masasabi na parang ando doon na yung performance niya during swimsuit, evening gown na masasabi mo na parang wow talaga no? So, mayroon din talagang butas na parang, okay, but maswerte kasi nakakalusot at nakakarating sa dulo ng competition. And then, ayun, so, pero Q&A, kung nag-back to zero, tapos Q&A ang pinagbasihan, I think Atisa manalo ang panalo. Ganon. Sa totoo lang, performance, tatanggapin pa natin na parang, sige, mas lumamang kayo sa performance. Pero pagdating sa Q&A, kung back to zero ang usapan dito at inanon ninyo si Atisa, I think, kinabog kayo ni Atisa. I think si Atisa ang panalo kasi Q&A talaga na surprise din ako, nag-penetrate ng bonggang-bongga si Atisa. But kung ikukumpara ko si Atisa at saka si Bea Milan, parang feeling ko iba yung datingan ni Bea Milan. Talagang natural sa kanya yung nakikita natin na yung ganda niya, sobrang simple. Tapos, pero kapag nag-ayos siya, talagang mapasasabi mo, wow, yung ganon. Yung parang feeling ko, mas mataas yung level, ng quality, ng quality ng personality. Ayun, yung quality ng personality ni Bea Milan. And parang feeling ko, pag dinala mo siya sa Miss Universe, kung naka-top 5 si Atisa, kaya niyang maibalik ang Pilipinas sa top 5. And pwedeng sumunod na
Miss Universe. At eto nga, yung sinasabi ko, pwede nating masabi na siya ang pang-peep crown ng Pilipinas. O, di ba? Kung si Arbony nga nanalo ng Miss Universe, di ba? So, kung ikukumpara ko naman si Arbony at Bea, parang feeling ko mas kwalidad talaga ang Bea. Kaya maswerte na tayo na meron tayong kandidatang ganito na pwedeng manalo. Yes, meron tayong mga manok na gusto din natin manalo. Pero kung alam naman natin na nakikita naman natin kay Bea na ito na yung hinahanap ng Miss Universe at nasa kanya ng katangian, ay bakit pa natin pakakawalan? Gusto nyo ba mag-Miss USA pa siya? Tapos, para lang masabi natin na parang pag nanalo doon, doon yung panghihinayang. Siyempre, mas gusto ko na maging Miss Universe siya ng ating bansa. And I'm happy ako na nag-join siya dito sa Miss Universe at I hope na sana siya manalo Miss Universe. Kasi, ewan ko ha, sorry kung nagiging bias yung dating ng usapan natin dito. Pero, kung titignan mo kasi talaga sabi ko nga sa inyo sa nakita kong video yesterday, ang gaganda naman nilang lahat Pero yung dumating na yung sa kay Bea, parang masasabi mo na, okay, kay Bea talaga to. Di ba? So, agree ba kayo doon sa sinasabi ko? Ganun din ba yung nararamdaman ninyo? O talagang kinukondisyon nyo lang din ang mga sarili ninyo dahil may iba pang kandidata na gusto nyong manalo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.